Ayon sa Biblia, ang mga sinaunang higante ay kilala bilang mga Nephilim. Ang mga Nephilim ay ang mga nilalang na may kakaibang tangkad mula sa iba't ibang lahi at uri na may taas na mula 10 hanggang 16 na talampakan o masigit pa, ayon na rin sa banal na kasulatan. Minsan umanong tinirhan ng maraming higante ang mundo na dahil sa kanilang pambihirang lakas ay naging dominante sa lahat ng lugar na kanilang nararating. Ngunit sino nga ba ang mga higanteng ito? Saan sila nagmula? Sila ba ay masasamang nilalang? At bakit sila naglaho sa ibabaw ng mundo? Ang mga tanong na ito ay sama-sama nating sasagutin sa videong ito. Ngunit bago tayo magpatuloy mga ka-TBSA, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe bilang suporta at upang maging updated ka na rin sa mga i-upload na videos sa channel na ito. Ang mga higante ay tinawag sa iba't ibang pangalan, ngunit ang pinakakilala ay ang mga terminong Rephaim o Anakim na mababasa sa banal na aklat. Sa makabagong panahon, maraming debate ang umiikot sa pinagmulan ng mga higanteng binanggit sa Lumang Tipan. Maraming beses na binanggit sa tekstong biblikal ang iba't ibang lahi at uri ng higante. Ilan sa kanila ay kilala bilang Rephaim, Anakim, Shuzim at Zamzummim. Ang unang pagbanggit sa mga Rephaim ay nasa Genesis 14 verse 5 at 6 kung saan si Abraham, na kilala pa noon bilang Abram, ay pinangunahan ng isang ekspedisyon upang iligtas ang kaniyang pamangking si Lot. Sa 14 na taon, dumating si Chedorlaomer at ang mga hari na kasama niya at pinatay nila ang mga Rephaim sa Asteroth Karnaim at ang Shuzim sa Han at ang Emim sa Shave Kiriataim at ang mga Horites sa kanilang bundok Seir hanggang sa El Paran na nasa desyerto. Gayunpaman, ang pinakamantog na pagbanggit sa mga Rephaim ay nasa Deuteronomo Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 11 kung saan binabanggit ang mga tao na tinatawag na Emim na itinuturing ng mga Rephaim at nanirahan sa Moab bago dumating ang mga Moabita. Ang mga Emim ay dating nanirahan doon, isang lahi na malalaki, marami at matatangkad katulad ng mga Anakim. Sila rin ay tinuturing na Rephaim, ngunit tinawag sila ng mga Moabita na Emim. Ang unang pagbanggit sa mga Anakim ay nang bumalik ang mga espiya na pinadala ni Moises upang silipin ang lupain ng Kanaan at nagulat na may mga higanteng nakatira roon. Sa aklat ng mga bilang, Kabanata 13, talata 33, sinabi, "At dooy aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim, at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang, at gayon din kami sa kanilang paningin." Ang mga Shuzim ay isa pang grupo na binanggit sa Biblia, partikular sa Lumang Tipan. Katulad ng mga Rephaim, ang mga Shuzim ay binanggit sa konteksto ng kasaysayan ng lupang pangako bago dumating ang mga Israelita. Gayunpaman, kumpara sa mga grupong tulad ng Anakim, Nephilim at Rephaim, ang mga Shuzim ay mababanggit lamang ng saglit at kakaunti ang mga detalyeng makukuha tungkol sa kanila. Ang tanging pagbanggit sa mga Shuzim sa Biblia ay nasa Genesis 14. Sa makatuwid, maraming mga tribo ng higante ang nabanggit sa Biblia, habang maraming kontrobersya tungkol sa pinagmulan ng mga sinaunang higanteng ito. Ang mga sinaunang interpretasyon batay sa Hebreo at Aramaic ay nagbibigay ng mas tumpak na pananaw tungkol sa kanilang pinagmulan. Ilalahad ko ang pinakamatandang interpretasyon ukol sa mga higanteng ito. Isang interpretasyon na nagmula bago pa man dumating ang Panginoong Hesus. Ang sinaunang pag-iisip ng mga Hudyo ay nagbibigay ng mga pananaw sa pinagmulan ng mga Nephilim na mga sinaunang higante, habang si Goliath ang pinakakilalang higante sa mga banal na kasulatan. Kagiliw-giliw na tandaan na binanggit din ng Biblia ang mga higanteng mas malalaki at mas malalakas kaysa kay Goliath na naninirahan sa parehong lupain ng Kanaan at Mesopotamia. Bilang karagdagan sa suporta ng Biblia, ang iba't ibang mga mitolohiya ay tinatalakay at sinisiyasat din ang mga higanteng figurang ito. Mapapansin na ang mga higante
ay matatagpuan sa iba't ibang mga mitolohiya sa buong mundo, hindi lamang sa Biblia. Sa mga katutubo, Griego, Norse at marami pang ibang sinaunang kasulatan, may mga salaysay tungkol sa iba't ibang uri ng higante. Ang mga iba't ibang kultura ay may mga kwento at alamat na nagpapatunay sa pag-iral ng mga higanteng ito, na pawang nagpapahiwatig na ang konsepto ng mga higante ay lumalagpas sa hangganan ng mga kultura at relihiyon at hindi limitado sa Biblia lamang. Upang mas maunawaan ang pinagmula ng mga higante, maaari nating suriin ang aklat ng Genesis, Kabanata 6, Talata 2 na nagsasaad, "Nang magsimulang dumami ang mga tao sa ibabaw ng lupa at nagkaanak sila ng mga babae, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng tao at pinili nila ang kanilang nagustuhan at kinuha ang mga ito bilang mga asawa. Pagkatapos sa sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi mananatili sa tao magpakailanman sapagkat sila ay masama." Ang mga Nephilim ay nasa lupa sa mga araw na iyon at pagkatapos nang ang mga tinawag na anak na Diyos ay nagtungo sa lupain ng mga tao, nagkaroon ng mga ito ng anak sa kanila. Ang mga naging bunga ng pakikisiping ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao ay makapangyarihang mga nilalang. Sa talata 4, nang binanggit ang mga Nephilim, hindi ito direktang tumutukoy sa mga higante kundi sa mga magulang ng mga higanteng ito. Ang terminong Nephilim ay nagmula sa salitang Naphal na literal na nangangahulugang fallen o the fallen ones. Ipinapahiwatig ng mga ito na ang mga Nephilim ay mga anak ng pagsasama ng mga bumagsak na anghel at ng mga anak ng tao na naging kaakit-akit sa paningin nila. Kaya't ang mga Nephilim na higante ay nagmula sa hindi pangkaraniwang pagsasamang ito ng mga selesyal na nilalang at mga tao. Bukod sa mga relasyong ito, noong sinaunang panahon, lumitaw din ang iba pang mga uri ng mga kakaibang nilalang. Ang mga fallen angels o mga demonyo ay hindi basta naghanap ng mga makakasiping ng mga tao dahil sa simpleng kapritso o pansariling kasiyahan. Ginawa nila ito upang galitin at hamakin ang Diyos at baluktutin ang kanyang pangunahing layunin sa paglikha. Ginawa nilang makisama at sumiping sa mga babae sa lupa upang ang mga ipinatapong anghel na ito ay magkaroon ng kakayahang maganyong tao na hindi kasama sa plano ng Diyos ng kaniyang likhain ang sanlibutan. Ang mga Nephilim ang resulta ng pagsasamang ito. Sinuportahan ng sulat ni Judas ang pananaw na ito na nagsasabing ang mga anghel na hindi nananatili sa kanilang orihinal na otoridad at kabanalan ngunit iniwan ang kanilang tahanan ay ngayoy hawak ng kadiliman na naghihintay ng paghuhukom sa dakilang araw. Judas 1 verse 6. Sa talata 7, tinutukoy ang kasalanang ginawa ng mga suwail na anghel laban sa Diyos na may kinalaman sa sexual na kahalayan na kahalintulad ng nakita sa Sodoma, Gomora at mga kalapit na lungsod. Ang lahat ng mga lugar na ito ay humarap sa parusa ng walang hanggang apoy bilang halimbawa ng kahinatnan ng kasalanang ito. Sa katunayan, ang kasalanan ng mga anghel na ito ay sexual na kahalayan at sa paggawa nito nagalit ang Diyos na nagbigay daan sa mga kakaibang supling na kumakatawan sa isang baluktot na anyo ng sangkatauhan. Kasama sa supling na ito ang mga napakalaking nilalang, pati na rin ang iba pang mga kakaibang anyo na nanirahan sa lupa. Ang aklat ng Enoch, isang napakatandang teksto na napanatili sa mga kopya sa wikang Ethiopian at sinaunang Aramaic na bahagi ng tradisyon sa sinaunang Hudyo, ay nagbabahagi ng parehong pananaw tungkol sa mga sinaunang higante at Nephilim. Sumasang-ayon ang aklat na ito na ang mga higante ay mga inapo ng mga bumagsak na anghel na nagkukumpirma sa inilahad na kwento. Bukod sa aklat ni Enoch, may iba pang mga aklat mula sa sinaunang Hudyo na sumasang-ayon din sa pananaw na ito. Isa sa mga aklat na ito na matatagpuan sa mga scroll sa Dead Sea kasama ng mga pinakamatandang bersyon ng Lumang Tipan ay ang aklat ng Giants. Kakaunting tao ang may kamalayan sa aklat na ito. Ngunit ito ay nagmula pa mga 700 taon bago kay Kristo at nagbabahagi ng parehong pananaw na inilahad sa aklat ng Enoch. Kaya't ang mga sinauna at tradisyonal na mga teksto ay nagkakaisa sa madilim na pinagmulan ng mga higante.
Ang aklat ng Jubilees na isang sinaunang teksto mula sa tradisyong Hudyo ay tumatalakay sa parusang ipinataw ng Diyos sa mga higanteng isinilang mula sa nakakadiring at kakaibang pagsasama ng mga babaeng tao at mga fallen angel. Ayon sa aklat na ito, ang parusa sa mga nilalang na ito ay ang pagbabagong anyo ng kanilang mga kaluluwa at espiritu sa mga maruming espiritu na gumagapang sa ibabaw ng lupa. Ipinahihiwatig nito na kapag namatay ang mga higanteng ito, hindi sila maaaring magpunta sa paraiso o impyerno at nagiging mababang uri ng mga demonyo o simpleng maruruming espiritu. Sila ay tinuturing ng mga kaluluwang walang kapahingahan ng mga sinaunang higante at Nephilim na nabanggit sa Biblia. Tunay na ang aklat ng Jubilees ay naglalaman ng mga nakakahilakbot na pananaw mula sa sinaunang tradisyong Hudyo. At marami sa mga ito ay nagbibigay ng natatanging pananaw sa mga paksang ito. Mahalaga ring tandaan na sa bersyon ng Biblia ng Ethiopia at sa Ethiopian Orthodox Christian Church, ang aklat ng Jubilees ay bahagi ng kanon ng Biblia. Gayunpaman, ang pagsasama nito ay nag-iiba depende sa tradisyong relihiyoso at sa partikular na kanon na ginagamit. Ngunit ano ang nangyari sa mga higanteng ito pagkatapos ng matinding baha sa panahon ni Noah? May dalawang interpretasyon sa isyong ito. Ang unang interpretasyon ay nagmumungkahi na pagkatapos ng baha, muling nakipagsama ang mga bumagsak na anghel sa mga babae ng tao at nagbigay daan sa isang bagong lahi ng higante. Ang lahi ng higanteng ito ay ang huli at kahit na pagkatapos ng baha, ang mga fallen angels na ito ay hindi natuto ng aral at ikinulong ng Diyos sa mga walang hanggang tanikala tulad ng binanggit sa aklat ni Judas, Kabanata 1, talata 6 at 7. Sa pangalawang interpretasyon ay nagsasabing isang maliit na bahagi ng mga higante ang nakaligtas sa baha sa pamamagitan ng pagtungo sa mga bundok na naging mga isla sa gitna ng tubig. Sa paggamit ng mga improbisadong sasakyang dagat na gawa ng mga puno, tulad ng mga punong sedro na umaabot sa hanggang 82 talampakan at iba pang sinaunang puno mula sa panahong bago ang baha, nakapagpalutang sila at nakaligtas ng ilang panahon. May ilang nagmumungkahi pa na maaaring nakapagtayo sila ng mga bangka. Sinusuportahan ng mga interpretasyong ito ang pananaw ng ilang sinaunang mga rabay na naniniwala na may ilang mga higante ang nakaligtas sa baha. Gayunpaman, ang lahi ng mga higanteng ito ay humina at unti-unting naglaho sa kabila ng pagkakaroon ng mas mahabang buhay kaysa sa karaniwang tao. Ang pangyayaring ito sa mga higante ay nagpapahiwatig sa makabagong henerasyon na walang sino man ang mas mataas sa Diyos, hindi ang sinaunang tao o ang mga anghel o ang mga matataas na higanteng naging bunga ng pagsasama ng mga tao at anghel. Diyos lamang ang pinakamakapangyarihan sa lahat.